Ngayon pong pagkakataong ito, si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List ay nasa ating linya na. Ito po ay chairman ng Committee on Overseas OFW Affairs, kung hindi ako kakamali. Pero siyempre, isa sa ating mga itatanong dito ay itong latest development, kaugnay nga po dun sa nangyari nung nakaraang araw sa pagkakahuli at pagkakabalik dito sa bansa ni Crisanda Ong na hinahanap din at kinontempt ito ng ating Kongreso. Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Mike. Magandang umaga rin po sa lahat po ng makabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas. Salamat po, Kong. Unang tanong siguro, kailan ba magre-resume ang Quad Committee? After ganitong na-turn over na sa Kongreso, itong si Crisanda Ong. Naka-schedule po bukas ng 9:30 ng umaga, Mike. bukas. So, Congress din po gaganapin ang pagdinig. Okay, di ba kung di ako nagkakamali, kinontempt ng 30, pinakulong na ng komite ng 30 araw si Crisanda, di ba? I'm not so sure with that, Mike. I'll double check with that. But sa kasalukuyan, we understand, di po ba, nasa loob po siya ng NBI detention. Dahil, of course, meron pong mga kaso laban po sa kanya. Hindi, nailipat na po kasi nagsalita na si Director Santiago, nailipat na sa custody ng Senado at Kongreso yung dalawa. Ganun pa man, ang alam ko na kinontempt yan doon sa hearing sa Pampanga. Kaya ako sure ako na na-approve na yung motion na makontempt ng 30 days si Crisanda. Anyway, gaano kahalaga, ito na siguro ang tanong, gaano kahalaga, Congressman Salo, ang personalidad sa pagharap bukas sa Quad Committee nitong si Ong? Sadyang mahalaga, Mike. Talagang makikita natin dito, maridinig natin directly from her, ano po ba talaga yung mga koneksyon ng mga tao sapagkat siya naman yung palaging tinuturo na kasama ng mga kagaya nila dating Secretary Harry Roque. At the same time, kung ano pa po yung mga possible violations na nagawa po nitong POGO nila. So, ang inaabangan natin dito, Congressman, pasintabi na po yung magkasabay, yung face-to-face, yung dati mong kaibigan na si Harry Roque at saka si Ong. Kasi silang dalawa, di ba sabi ni Ong, sabi ni Roque, kliyente niya si Ong. Ay di malalaman natin kung hanggang saang level ang pagiging pagkakaibigan ng dalawa. Di ba, Kong? Tama po kayo doon. Mababalidate po natin kung sino po talaga yung nagsasabi ng totoo po sa kanila. Makikita po natin kung yung bang kiniklaim po ni dating Secretary Harry Roque, yun din po ba yung pananaw po ni Cassandra Ong? O kaya'y panindigan kaya ni Cassandra Ong yung sinasabi rin po ni Harry Roque? Pagka lumabas na nagsisinungaling sa Harry Roque, pakukulong mo ba ulit ito? Medyo bakit tumawa ka? yung tanong mo dahil ikaw yung mismo, sabi po ninyo, dati kong kaibigan. Yes, Alam po abogado ninyo, yan, yung mga professor bagay mo na pa yan, ganito. Oo. Opo, medyo Alam ko, mabigat. alam ko, magkaibigan But we'll face it. kayo. Oo. Opo. Oo. Mga kaibigan po natin yan. Hindi, So, bago- mabigat. Yung tanong ko, pakisagot. Kasi ikaw yung nag-contempt sa kanya, in 24 hours pinakulong mo. Pero pag nagharap itong dalawa, face to face, at nagsinungaling ito, ikaw ba ay pwede uling mag-motion na another, parang contempt na naman kung kinakailangan, Kong? Kung kinakailangan, handa po tayo doon, Mike. But definitely we'll face when it's there. So, mahirap na mag-second guess. Sa ngayon, pakikinggan po natin kung ano po yung sasabihin po nila. Pero kung aabot po sa ganon, kung nagawa natin noon, definitely pwedeng magawa ulit yun. Pakulong mo na lang para hindi manawagan kasi nag-rally kahapon at pinabababa si Pangulong Marcos, people power daw Kasi biting yata sa 24 hours na pagkakakulong. Pakulong mo na ulit. Yung people power naman na binabanggit nila, ilang tao po ba yun? Yan nandun, mga 20 ba? 15. 15. Mabuti naman at may dumating. Pero ang alam ko, mga vloggers din ata yung mga dumating. Hindi 15. talaga At 10 doon ang vlogger. Ano po? Yung 15, 10 ang vlogger. Sa pang vloggers. At saka lima yung 5, yung mga assistant. 4 yung anino ni Roque, siya lang ang totoo ron. Anyway, biro totoo, Congressman. Maiba naman tayo, dito naman sa medyo tension sa Middle East. Ano pong advice nyo, anong monitoring nyo sa kalagayan ng ating OFW sa Lebanon, Kong?
Definitely, tuloy-tuloy po yung pag-monitor natin. Of course, through DMW po yan at ng DFA. And ang panawagan po natin sa mga kababayan po natin, i-consider po nila yung pag-uwi po nila dito sa Pilipinas habang maayos pa at kaya pa po. Kasi medyo mahirap na po kapag tumagal na, magsarado na, lalong tumitindi po yung tensyon. Mas maiipit po sila doon. Samantalang, alam ko, matagal na po sila, mga nandyan po dahil wala po tayong deployment po dyan sa Lebanon, Mike. Kaya yung mga nandyan po, yan po yung mga matagal na po na nandyan, yung mga iba, mga tawid bansa po yan. Yung mga galing ibang bansa na tumatawid po dyan. Actually, dati yung nakausap po natin noon, siya mismo nagsabi na ang kanyang destination dapat ay Saudi Arabia. Pero pagdating po ng Dubai, ay nagpalit po siya kasi may kausap po siya sa Lebanon. Kaya lumipad mula Dubai to Lebanon. All the while, ang akala ng bansang Pilipinas, nasa Saudi siya. Kasi yun po yung kanyang nasa OEC. Pero lo and behold, nasa Lebanon pala. And medyo matagal-tagal din na nandun po sila. Ito opportunity po nila ngayon na makauwi sa Pilipinas, makasama yung kailang pamilya sa mga panahon na may alinlangan sa kanilang seguridad. Anyway, ang gobyerno namang nasyonal, hindi lang kayo, pati lalo na ang Office of the President, DMW, ay nakamonitor dyan. Pero kung bago ka namin pakawalaan, meron pa akong ibang tanong dito, balik tayo ng Pilipinas, ano po? Ikaw, alam ko, abogado ka, magaling kang abogado, matagal ka ng congressman. Anong basa mo, anong pananaw mo, anong observation mo doon sa nangyayari sa Davao? Yung warrant of arrest against Kibuloy, alam mo naman, kaibigan ko si Kibuloy, kaibigan mo rin yan, parehas tayong kaibigan niya nung dati, pero hindi na nakalayo-layo na. So, anong tingin mo sa nangyayaring ito? At definitely, medyo may salpo ka rito ng implementasyon ng batas at the same time yung hindi pagsunod doon sa ini-implement po ng mga alagad po ng batas. Medyo mabigat dahil siyempre, nabanggit mo nga rin, kasama, lalo ka na, Mike, matagal-tagal ka sa kasamahan po ni... correct. Opo. Pero medyo matagal-tagal na rin yun na nagkahiwa-hiwalay. Ang tanong nga dito ngayon, of course, ang panalangin po natin, habang nalangin po yung mga tagasunod, inalangin din po tayo na mas maging payapa at saka sumunod dun po dun sa inuutos po ng batas. Kasi malinaw naman po yung batas po natin pagdating po sa mga ganyan, Mike Abe, na kailangan sumunod po tayo. Otherwise, yung mga tao na mga kasamahan din po natin, kasamahan din po nila, sila rin po yung malalagay sa langanin. Correct. Pero sa tingin po ninyo, dito sa sitwasyong ito, kasi may kanya-kanyang katwiran, sabi ng kabila, sila'y nahaharas, sabi ng PNP, sila rin ay nahaharas. Pero meron nga pong court order at yun naman ang ginagawa ng gobyerno, lalo na ang pulis na sumunod sa court order, warrant of arrest. So sa tingin ninyo, ano ang maaaring solusyon? Anong sa tingin mo ang pwedeng maging solusyon dito? Kasi pang 4 days na today. So para hindi na tumagal, anong tingin mo? Definitely, yung impasse po na yan, isa lang naman po ang solusyon po niyan. Kapag ang ating dating kaibigan na si Pastor Kibuloy, sundin po niya kung ano yung inuutos po ng batas. Ayan, tama yun. Anyway, pahabol na lang, kailan yung hearing ng budget ng Office of the Vice President na isa sa controversial dahil yung 10 million na pambili ng libro o pinili ng libro, kailan po ang hearing yan? Kung pwedeng malaman. Naka-schedule po mamaya, 1:30. Ayan, correct. So, kala ko 10 o'clock eh. So mamaya pa lang 1:00 yan. Bukas naman yung quad. Okay. Okay. Open po yan. Opo. Okay. Sige Kong, salamat ha. Pati schedule na itanong ko sa iyo, pero pasensya ka na. Importante, inaabangan ng taong bayan ito. Salamat po. Mabuhay po kayo, Kong. Opo. Maraming salamat, Mike. Okay, mga kaibigan, si Congressman Ron Salo, ang matalik na kaibigan ni Harry Roque. Akala nyo, bago tayo mag-commercial, akala nyo nagbibiro ako. Si Harry Roque ay party list congressman ng Kabayan Party List. Number 1 nominee si Roque. Tapos second si Ron Salo. Kaso nag-away sila dahil nung congressman na si Roque, ang piling niya, district congressman na lang. Hindi na nagkukonsulta doon sa party list. Under party list law, ang kakatauanin mo sa Kongreso, yung marginalized sector na Kabayan Party List. O nag-away-away sila, pinatalsik siya ng Kabayan Party List. Yan ho yung issue dyan. Kaya sabi ko, matalik na kaibigan, professor pa yan ni Congressman Ron Salo. At inaanak pa yata sa kasal o binyag kung ano. Basta matindi po magkaibigan. Kaya lang, si Roque, iba ang galaw. Kaya kinontempt siya.